Hello guys. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano at kailan nga ba dapat gumamit ng logarithmic scale or logarithmic chart. So, kung papansin nyo dito kay Ada, naka regular chart ako. So, unang-unang characteristic kapag titingin kayo kung pwede na siyang ilog is yung edad niya. Yung edad ng buong ng coin. So, kung titingnan nyo, ano pa to? 2021. Tapos yung current price niya sitting around, 2026 ngayon. So, bakit ko gagamitan to ng logarithmic? Kasi if you click on your logarithmic scale on your chart, makikita mo na kasi dito agad na meron na siyang multi-year breakdown. So, ibig sabihin paano ko ba gagamitin yung log? Ganito yun guys. Kapag may nakita ka ng mga multi-year bottoms na ganito, pagka yung coin na yun gumagawa na ng multi-year bottoms, that's the time na you can use your logarithmic. Kasi guys kung titignan nyo, tanggalin ko lang yung mga drawing. Dito kasi guys sa may ano na to, sa may regular na price scale. Yung price stamp mo dito na price stamp intervals mo dito kasi sa y-axis, pinagkakasya niya yung buong chart mo. So ngayon, ang nangyayari, yung mga swings na ganito, hindi niya na-appreciate yan. Eto, kagaya nun guys, so ayan. Ganyan yun guys kapag regular scale yung gagamitin mo. So kung maglolog ka, ayan, kung maglolog kayo guys, mas makikita mo dito yung relationship nung trend lines mo. Diba guys, naglog ako. Then, ayan, kita ko na agad to. Itong, breakdown na to. Kung alam mo guys na gagamit ka na ng log dito, kasi nakita mo na to, may mga multi-year bottoms na to eh. Tapos, nakita mo, may breakdown na. Ayan 82%. So, kung meron kang edge na alam mong, logarithmic na to, you have already seen the 82% na breakdown. Guys, napakalaki niyan, 82%. So, meaning to say, kasi kapag naka-regular ka, ayan, tignan nyo guys yung diferensya ng regular chart. Yung, yung pagitan ng mga price, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5. Pagka nilog ko yan, ayan guys, mas malalayo yung mga intervals ng price kasi nga binibigyan niya ng space yung price nung price nung current price mo to the left. Parang ganito lang yan guys. Pagka ba nagpagasolina ka ng gasolina sa gasolinahan, sasabihin mo ba, pag gasolina po ng 1,000 ml, hindi, di ba? Gumagamit ka ng 1 liter. Kasi same lang din naman yun, di ba? Yung 1,000 ml equal siya sa 1 liter. So, you don't use 1,000 ml. So, kung formality, gagamit ka ng log kapag sobrang laki na ng data na china-chart mo para mas malaman mo yung mga relationship ng trend lines mo kagaya nito. Kagaya na itong sinabi ko na to ng multi-year breakdowns. Ito Yun lang guys.